Kumusta ang araw-araw mong pagtugon sa panawagan ng mabuting balita ng Panginoon? Purihin ang Diyos sa araw na ito ng Miyerkules, ika-24 ng Enero, kapistahan ni San Francisco de Sales, obispo at pantas ng simbahan. Siya ang patron ng mga mamamahayag at manunulat. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Nagsimulang magturo si Jesus sa tabing dagat at marami ang nagkatipon sa kanya. Makinig kayo. Lumabas ang mga hasik para maghasik. Sa kanyang paghahasik, may butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga yong. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init, at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan, at nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman at hindi namunga. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa, at namunga sa paglaki at paglago. May nagbunga ng 30. 60 ang iba, at 100 ang iba pa. Makinig ang may tenga. Ang salita ang inihahasik ng mga hasik. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nahasikan ng salita. Na pagkarinig nila sa salita ay agad na dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanila. Gayon din ang nahasik sa batuhan. Pagkarinig nila sa salita, kaagad nila itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang kalooban at panandalian lamang. Kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad silang natisod. May iba pang nahasik sa mga tinikan. Ang mga ito ang nakarinig sa salita. Ngunit pinapasok ang mga ito ng mga makamundong kabalisahan, ng pandaraya, ng kayamanan, at ng iba pang mga pagnanasa. Sinikil ng mga ito ang salita at hindi na nakapagbunga. Ang mga buto namang nahasik sa matabang lupa ay ang mga nakarinig sa salita at isinagawa ito. At nagbubunga sila ng 100, 60 o 30. Sa narinig nating mabuting balita, ang mga binhing inihasik ay tumutukoy sa banal na turo ng Panginoong Hesus. Ang paghasik naman ay ang kanyang pangangaral. Nagpapahiwatig ang talinhagang ito na kay Hesus, muling narinig ng mga tao ang tinig ng Panginoon, na minsay tumahimik habang naghihintay ng tamang panahon ng kanyang pagdating. Pero sa kabila ng kapangyarihan ng kanyang salita, iba-ibang naging tugon ng mga nakikinig. May madaling makalimot sa pahayag. Mayroong hanggang kaalaman na lang at hindi isinasabuhay. Mayroon ding tinatanggap ang pahayag pero kulang sa paninindigan. At mayroon ding mapalad na tinatanggap ang salita. Iniingatan ito sa kanilang puso at pinagsisikapang magbunga sa kanilang buhay. Mga kapanalig, alin ba tayo sa mga taong ito? Kumustahin natin ang araw-araw nating pagtugon sa pakikinig sa banal na salita ng ating Panginoon. Nagbubunga ba ito sa ating buhay? Naway, mithiin nating pagyamanin ang bunga ng banal na salita sa ating buhay. Sa ganitong paraan, may papalaganap natin ang kaharian ng Diyos sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po akong makatugon sa hamon ng mabuting balita na araw-araw kong napakikinggan at napagninilayan. Sa tulong ng iyong banal na spirito, magbunga nawa ito ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa aking buhay pananampalataya at pakikipagkapwa-tao. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook,
YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating dakila.